Ayon mga kababayan, pakulo at drama ni President Bongbong Marcos sinuplak ng kanyang dating abogado na si Attorney Vic Rodriguez mga kababayan. Kumusta kayong lahat dyan? Welcome back sa News Info at ito ang mainit nating pag-uusapan ngayon mga kababayan dahil inamin ni President Bongbong Marcos na may ginagawa nga ang kanyang mga kakampi na impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. So grabe, panoorin natin ito mga kababayan no, at talagang kukulo ang dugo mo dahil nga mga kababayan, imbis na mag-focus sa paplano para sa ikauunlad ng ating bansa ay etong mga nakaupo sa ating gobyerno mga kababayan ay nakafocus para i-impeach itong si Vice President Sara Duterte mga kababayan. At narito ang pagsuplak at pagsupalpal ni Attorney Vic Rodriguez, isang dating abogado nitong si Bongbong Marcos na hindi na nagustuhan itong katarantaduhan na ginagawa ni PBBM mga kababayan. Panoorin natin ito. Sakaling lumabas nga yan, di mabuti, inamin niya na talagang merong ginagawang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. O, mga kababayan, no? Inamin, dito nagkamali si Bongbong Marcos mga kababayan, no? Dahil sa kanyang drama na kunwari dinipensahan niya si Vice President Sara Duterte at sinabing wag gawin ang impeachment, ay hindi na umubra mga kababayan at yun nga, nabisto na tuloy sila sa kanilang katarantaduhan. Hindi mabuti at inamin ni Bongbong Marcos na yung panawagan namin to protect and defend and uphold the Constitution, to protect and defend Vice President Inday Sara Duterte, and most especially protect, defend, and uphold the mandate given to Vice President Inday Sara Duterte by the 32 million Filipinos ay totoo. Subalit, I am not impressed. Dahil kung talagang gusto mong tumino at tumahimik ng ating bansa, Tama. patigilin mo yung pinsan mo at yung mga aliado mo sa panggigipit sa mga Duterte. Yun, klarong-klaro yun mga kababayan. Kung totoo itong mga kadramahan ni President Bongbong Marcos, ay napakadali lang naman mga kababayan, no? Pigilan niya itong mga kaalyado niya at itong pinsan niya si Martin Romualdez na may hangaring maging Vice President, no? Dahil hindi naman siya mananalo pagka siya tatakbo ay eto ang ginagawa nila ngayon mga kababayan. Gumagawa sila ng paninirap at panggigipit dito sa mga Duterte para mapa-impeach itong si Vice President Sara Duterte at sinong papalit pagka ito ay nangyari. Walang iba kundi si House Speaker Martin Romualdez mga kababayan. So walang hiya talaga ito mga kababayan, no? Parang gusto nilang linlangin at agawan ng kapangyarihan ang mga taong bumoto, no? 32 million Pilipinos ang bumoto dito kay Vice President Sara Duterte, landslide. At itong nakasabit na si President Bongbong Marcos ay nanalo dahil nga ginamit ang mga Duterte mga kababayan. Kay Pangulong Duterte at kay Vice President Inday Sara Duterte. And by saying what you just asked me to react na pinatitigil, hindi siya dapat pasalamatan ng sambayan ng Pilipino. Dahil trabaho niya na siguruhin na walang instability ang ating bansa. Sabihan niya yung kanyang mga alyado, itigil nyo na yung inyong ambisyon na maging Pangulo pagdating ng 2028. Hindi pa panahon, darating. May hidden agenda din pala itong si Romualdez pag 2028 tatakbo mga kababayan. Tayo yan. But for now, kailangan lahat tayo ay nakafocus sa nation building. Ang palitan ng dolyar sa piso ay 59 na. Inuuna pa ng mga taga-kongreso yung ambisyon nila na maging Pangulo. Eleksyon na ba bukas? Ang eleksyon pagkapangulo ay 2028. Ang daming nagugutom. Ang daming underemployed. Tama, isipin nyo mga kababayan, 59 na ang isang dolyar. No? Ano ba ang ibig sabihin yan? Mas lalong lumulubog ang ating bansa dahil sa gobyerno natin mga kababayan na walang ginagawa, no?
Yung sinasabi nilang aahon sa hirap ang mga Pilipino, mas lalo pang lumubog mga kababayan at wala tayong nakikitang ginagawang paraan ng ating gobyerno. Imbes na magbigay ng magandang trabaho para sa maraming Pilipino, ay nagpapamudmud pa ng pera sa mga tamad at walang ginagawa. Di ba mga kababayan? Hindi naman nakakatulong yan. Panandali ang solusyon lang ang ginagawa nila. Imbes na magbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Ngayon, lalong lumulubog na. Bumababa na yung value ng ating pera mga kababayan. Wala nang halaga. Kasi nga, sa $1 pa lang, 59 pesos na. Ang daming unemployed. Yung sinasabing rate ng mga unemployed, kasi di ba binago na nila yung definition ng employed. Ngayon may ilang araw ka lang, may ilang oras ka lang may trabaho sa isang linggo. Ang kategory mo, employed ka na eh. Hindi totoo yun. Yung kinikita mo, good for one day. That's not the kind of employment that Filipinos are looking forward. Tama. Hindi naman yan yung hinahanap ng ating mga Pilipino, hinaing, no? Trabaho. Magandang trabaho. Ang ginagawa, yung mga mahihirap pa, no? Yung mga taxes ng mga taong marangal na nagtatrabaho, no? Kasi ikaw kabayan, nagbibigay ka ng taxes dito. Yung pondo naman ng gobyerno, galing naman yan sa atin, no? Pagka nagtatrabaho ka, kinakaltasan tayo ng taxes. Di ba? Pag bibili tayo ng pagkain, mga damit, kinakaltasan tayo ng taxes. Pero sino ang nakikinabang? Imbis na magbigay ng magandang trabaho para sa mga tamad na Pilipino, ay nagbibigay pa ng ayuda. Di ba, hindi yan yung uri ng empleyo na hinahanap natin. Ang hinahanap nating empleyo, yung makakapagbigay stability sa ating pamilya, yung hindi tayo na namumuhay from paycheck to paycheck, yung nakakapagplano tayo kahit man lang once a year na bakasyon para sa ating pamilya, para sa ating mga anak. Iyan ang tunay na employment. Huwag na nating lokohin yung ating sarili para magmukhang maganda yung ating administrasyon. Totoo yan. Maraming minanang problema ang administrasyong ito. Itong administrasyon ni Bongbong Marcos, bahagi ako niya nung simula eh. Bahagi ako niya nung binubuo namin eh. Kaya dapat pagtuunan niya yung mga problemang yan, hindi yung politika, hindi yung political perpetuation ng kanyang pamilya at ng kanyang mga alyado. Kaya hindi ako hanga doon sa sinabing pinatitigil na yung impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Ako'y nagpapasalamat dahil kinumpirma lamang niya. Ayun, doon nagkamali nga si President Bongbong Marcos mga kababayan dahil dito sa karamahan nila at pakulo na kunwari superhero si President Bongbong Marcos na pinigil umano ang impeachment. Ay hindi nakaka-impress. Ikaw kabayan, na-impress ka ba dito? Ngayong kinumpirma lang naman dito sa ginawa ni President Bongbong Marcos na may impeachment nga na niluluto itong sila sa Kongreso at ang mga kasamahan ni President Bongbong Marcos para i-impeach ang halal ng taong bayan na si Vice President Sara Duterte. Na talagang merong galaw na pwersahang tanggalin si Vice President Inday Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo. At dahil kinumpirma nila yan, marapat lamang siguro na lalong magpakita ng suporta ang mamamayang Pilipino. Tama mga kababayan. Tingnan nyo, kung klaseng panggigipit, no? Binawasan ng security itong si Vice President Sara Duterte, mga security personnel, no? Ginigipit sila sa confidential funds doon sa Kamara at sa Senado. Si dating President Duterte sa EJK umano. Paninira sa mga Duterte mga kababayan dahil sa kanilang maitim na agenda kasi alam nila kung gaano ka-supportive at gaano kalakas ang suporta ng taong bayan dito sa mga Duterte mga kababayan. Dahil nga, nung naging presidente si President Bongbong Marcos, ay halos na tino ang Pilipinas mga kababayan. Parang may tatay na disiplinado, no? Yung mga durugista at mga pasaway, kanya-kanyang tago mga kababayan noong Duterte administration. At ngayon, anong nangyayari? Parang walang naging pangulo ang Pilipinas at gulong-gulo.
Diyan nagaganap ngayon sa Metro Manila, meron diyan sa EDSA, meron diyan sa Veterans Memorial Hospital. Kung may pagkakataon ho kayo, kung pirmang na nung balitang yan, na talagang merong galaw na persahang tanggalin si Inday Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo. Gamitin po natin yung ating karapatang nakaukit at may garansya sa saligang batas, particular na doon sa provision ng free speech and freedom of expression. Payapa po tayo magtipon-tipon. Maaari po tayong payapang magpahayag ng ating saloobin at disgusto sa napakaraming maling polisiya ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Maglabasan po tayo, ipahayag natin ang ating disgusto sapagkat karapatan ng bawat Pilipino ipaalam sa gobyerno na mali na ang kanilang ginagawa. Sa napakaraming maling polisiya ng gobyerno ni Bongbong Marcos. So yun mga kababayan, no, grabe itong pagdrama ni President Bongbong Marcos, no, mga kababayan, ayon dito kay Attorney Vic Rodriguez. Inamin lang nitong si President Bongbong Marcos na may impeachment nga ginagawa itong administrasyon na ito laban kay Vice President Sara Duterte. Imbis na gumawa ng paraan para sa ikauunlad ng ating bansa, mga kababayan, ay nakafocus pa sila sa impeachment, no? Sa pagpapatanggal sa pwesto ng isang halal na opisyal na binoto ng napakaraming mga Pilipino. So ayun mga kababayan, no? Anong masasabi mo dito? I-comment mo lang yan sa comment section below. At huwag mong kalimutan na i-share ang video na ito para mapanood ng maraming Pilipino saan mang sulok ng mundo. Maraming salamat po mga kababayan at magkita-kita tayo ulit sa next video. Maraming salamat sa pagsuporta dito sa News Info PH.